Nasa kusina na naman tayo mga ka-sweet langs, kaya pag-usapan natin tungkol sa aking trabaho as pagiging support worker dito sa United Kingdom. Bilang isang OFW support worker sa UK, maraming facts o realities tungkol sa trabaho at buhay na pwedeng makatulong o malaman. Lalo na kung gusto mong maintindihan ang rights, challenges at opportunities mo. Karaniwang trabaho ng support worker sa UK, ang support worker ay tumutulong sa mga elderly people, person with disabilities, may mental health condition at may learning difficulties. Clients na kailangan ng daily assistance kasama sa duties ang personal care, paliligo, pagbibihis sa kanila, hygiene, medication assistance, meal preparation, emotional support, documentation o reporting. Sa mga totoong sitwasyon ng OFW bilang support worker sa UK, mahaba at nakakapagod ang shift. Karaniwan 12-hour shift, night shift, weekend duty, kulang minsan sa tulog pero may overtime pag may ibang companies. Malaki ang adjustment sa kultura sa UK. Diretsyong magsalita ang mga tao. Mahalaga ang punctuality, strict sa professionalism at safeguarding. Bawal ang discrimination o sigawan sa clients. Malaki ang demand sa support worker dahil sa tumatanda ang population sa UK. Mataas ang demand sa caterers, support workers, maraming employers ang mga nag-o-offer ng visa sponsorship job. Kaakibat nga nito ay madami ka din namang rights. Ito ang mga rights mo bilang worker sa UK. May karapatan ka sa minimum wage, paid holiday leave, rest break, safe workplace, protection laban sa abuse, exploitation. Pwede mo pang i-check ang official ng UK worker rights dito sa UK government. Employment rights sahod ng support worker, depende sa location at employer, pero kadalasan nasa £13 and above until £17 ang minimum per hour. Mataas minsan sa London or specialized care area. May dagdag sa overtime, night shift, career growth. Maraming OFWs ang nagagamit ang support working experience para maging caterer, team leader, healthcare assistant, nursing associate, registered nurse, pero hindi pa rin maiiwasan ang mga challenges na madalas sa trabaho. Ito ang kwento ko sa inyo. Madaming toxic coworkers minsan, understaffing, emotionally draining clients, back pain, body pain, masakit talaga yan. Pressure sa reports at medication, documentation. Pero marami ding nagsasabing fulfilling dahil nakakatulong sila sa tao at pamilya nila sa Pilipinas. Isang reality sa UK care sector, kapag maayos ang employer, stable syempre ang trabaho mo, may training at sponsorship, may chance para sa permanent residency path. Kaya kahit minsan na long day ako sa trabaho mga ka-sweet langs, hindi ko na yan iniintindi ang pagod kasi minsan enjoying din naman. Yun lang ang i-share ko for today's video. Salamat sa pakikinig at panonood!